So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So mamaya dating ng SSR natin, babaklasin na rin natin yung mga wire para maturo ko sa inyo kung paano yung connection. Dumating na yung order nating SSR para dito sa ating 12 volt solar setup. Ang gamit nating SSR is itong SSR-25 ampere DD. So tandaan yung mga idol, DD yung kanyang specs, hindi siya DA, hindi siya AC to AC. So, kailangan kasi ang input natin dito ay DC at ang output natin dito ay DC. Yan o. Input natin ay 3 to 32 volts DC. Ayan yung input. 12 volts lang naman to kaya pasok pa siya. Ang output natin ay 12 volts to 220 volts BDC. Hindi yan BAC BDC. Kasi i-connect natin to sa switch ng ating inverter. Yan, dito. Nakahinang yan sa loob, itong dalawang wire. So, papunta yan ng switch. Ito. Diyan natin yan i-connect. Kasi yung ibang content na nakikita natin, kinoconnect nila dito sa wire, battery cable. Itong wire na to, yung red. Diyan nakakonect yung Bosch relay. Which is, habang tumatagal kasi, yung Bosch relay, kapag nag-on off, nagkakaroon ng spark yung contact. Yung contact nyo, nagkakaroon ng spark. Pag nagkaroon ng spark, magkakaroon niya ng carbon. So, yung carbon na yon may resistance yun. Dahilan para mag-voltage drop papuntang inverter. So, tsaka medyo malakas sa consume yun kapag maliit lang yung battery mo. Ramdam na ramdam ng battery yung Bosch relay. Kung ilang oras mo siya papaganahin, so ramdam na ramdam niya yun. Samantalang ito, milliwatt lang kinukonsume na to. Dahil ang loob na to, MOSFET. MOSFET yung loob na tong SSR. Relay siya pero ang nagsiswitch sa kanya ay yung MOSFET. Doon dadaan sa gate ng MOSFET puntang drain. So mamaya kakalasin ko yung wiring na to para makita nyo or ipapaliwanag natin kung saan yung mga connection. Then itong sa switch naman na to, dahil MOSFET type yung gamit natin, bawal magkabaligtaran, no? So okay lang naman magkabaligtaran pero hindi lang siya gagana. Kunwari dito mo siya nailagay, hindi gumana or gumana man siya pero mababa yung output, baliktarin nyo lang, dito nyo ilagay. Pag baliktarin nyo lang yung wire ng ganon, di ba? Pag ganon nyo lang, dito nyo, kunyari dito to nakalagay, so dito nyo lang ilagay. Yan, pag ganon. So baliktarin nyo lang rin kasi gagana minsan ng inverter kapag may konting volts na pumasok dito or may konting resistance na pumasok dito. Iisipin niya na naka-on yung inverter mo. Kaya kapag dahil MOSFET type nga yan, so may chance na gumana siya kapag baligtad or pwede ring totally hindi gagana kapag baligtad. So hindi siya gaya ng Bosch relay na siyempre common to normally close or normally open. Kahit magkabaligtaran yung dalawang contact na yon, walang problema kasi magko-close lang naman yung contact. So ito hindi pwede dahil MOSFET yung loob na to. Hindi rin tayo kumuha, meron kasi nabibiling SSR na DA, ibig sabihin nun DC yung input, AC yung dito niya sa output. Yan dito, sa secondary niya. So kinoconnect naman ng iba yon dito sa output mismo ng inverter sa 220 volts. Line 1 pasok dito tapos labas dito para mapuputol yung line kapag na-disconnect ng LVD. Sa akin medyo pangit yun sa mga kasi lalo na sa mga motorized na appliances. Dadaan siya ng, lalo na kapag mga heavy load ang ipapaandarin mo, 3000 watts to. Kahit 40 ampere na SSR yung gamitin mo, may chance na masibak itong dahil MOSFET type nga yung ginamit mo, no? Lalo na sa mga inductor pala, yung mga umiinit. Yan, delikado siya sa mga umiinit inductor, kaya pangit siya lagyan ng 220 volts dito para sa akin pero yung iba ginagawa yun. Pangit ilagay yung DA na model na ganito sa 220 volts kasi depende kung mga ilaw lang naman yung load mo, okay lang kahit sa 220 volts ka mag-tap, yung DA ang kunin mong relay. Pero kapag ganito na medyo mataas-taas, syempre baka lutuan to ng mga rice cooker, kailangan dito ka na lang sa DD na model, tapos yung secondary niya i-connect mo sa switch ng inverter dito. Yung primary naman na to, nakakonect lang to sa output ng LVD.
positive, negative. Yan. May symbol naman. Pag nag-reconnect to, siyempre gagana yung relay mo, mag-switch to. Pag nag-switch to, parang nag-on na rin yung switch mo dito. Kasi kapag dito kasi yung Bosch relay ang ginamit mo, pag dito ka kinat mo lang yung red wire na to, tapos diyan may kinonnect yung Bosch relay sa contact na yan. So habang tumatagal kasi yun, nagkakaroon ng itim yung contact ay at saka takaw init. Pero okay lang naman yun kung yun yung gusto yung setup. Hindi naman tayo kontra doon. Suggest ko lang tong ganitong relay kasi mas matipid talaga itong mga idol. Matagal ko na itong ginagamit sa solar ko. Kahit tingnan nyo pa. Ito yung solar natin. Ayan. Yan. Doon din yan papunta sa ating inverter na 3000 watts. Ayan yung wire nya. Puti, itim. Sa switch lang rin to na to. Ganyan nakahinang. Kaya subok ko na yung ganong connection. Tested na kumbaga. Kaysa sa Bosch relay na ilang taon lang mapupundi na yung coil. Mamaya ipapakita ko yung wiring na to kung paano yung connection. Tapos itong mga pan pala, nagtataka kayo kung saan nakakonect. Dito lang rin. Nakaparallel lang yan dito sa LBD natin. Pwede nyo lagyan ng thermostat para in case na uminit yung inverter or sa solar charge controller nyo, itap yung thermostat nya. Saka lang iikot yung blower. Pero ako kasi kinonnect ko na lang para iwas gastos. Kinonnect ko na lang siya dito sa LBD. Kapag nag-reconnect na yung LBD, ibig sabihin gagana ng inverter mo at gagana na tong solar setup natin. Saka lang mag-on yung pan natin kapag gumana kasi mag-on na yung relay. Saka lang rin mag-on yung pan. Sabay sa relay mag-on. Nakaparallel lang tong apat na to dito sa output ng LBD 12 volts. Kaya kung magpapansin nyo, maliit lang yung wire natin dito sa sa mismong switch ng relay kasi hindi naman yan consume na mataas na ampere. So hindi gaya sa Bosch relay na kailangan mo malaking wire din. Kung gaano kalaki wire na to, ganoon din kalaki yung tsaka kailangan mo ng malaking ampere na Bosch relay. Mas mura kasi ito. Basta yun lang yung connection. Mamaya papakita ko. Wiringan muna natin. Ayan, ito yung sa pan, yung green. Pan yan, pan, positive, negative. Then yung kabila naman, dito ko na yung siya i-connect. Mas malaki yung terminal dito kaysa doon Then ito, basta pag ito, importante, huwag mo baligtarin kasi mababa yung output dito or walang output kapag baligtad. Depende sa inverter, no? May inverter kasi na kapag baligtad, mababa yung output. Kapag tama ang connection, saka lang siya magiging to 20 volts. Yan. Pag hindi gumana dito, pag ganun, ibig sabihin. So, mamaya natin ikakat yung excess wire. So, testing ko muna siya, syempre. Hindi naman yan masisira kung baligtad. Mababa lang yung output kapag baligtad. Kasi ang resistance niya is mataas kapag baligtad. Compare sa tamang connection, syempre may gate and drain yan. So, para ang flow ng circuit is papuntang pag ganun lang, isang palabas kumbaga, hindi siya papasok. Kasi pag baligtad, one way lang yung na yun. Hindi siya gaya nga ng sabi ko, hindi siya gaya ng contact ng Bosch relay na magko-close lang siya ng ganun. So MOSFET yung loob na to. So kabit ko muna ang connection para makita nyo. So ito na mga idol, nakabit ko na yung connection ng SSR natin. Ayan. So testing natin ulit. Nakakonect na yung pan-testing nating battery. On natin. Yan, nag-on na siya. Pero wala pang output yung watt meter natin. Ibig sabihin, good yung connection ng ating SSR. Kasi kapag baligtad yung connection natin dito, so pwedeng mag-on agad yung inverter pero mababa lang yung voltage, or hindi rin siya mag-on kahit naka-reconnect na LBD. So hindi pa nag-on yung ating watt meter kasi hindi pa naka-reconnect yung LBD natin. Kung mapapansin yung ilaw na to, ito yung sign or signal niya na naka-on yung low voltage disconnect. Pag umilaw to, ibig sabihin naka-reconnect yung ating inverter or gumagana na yung ating solar setup kapag umilaw to. So dahil hindi siya umilaw, hindi pa naka-reconnect yung ating low voltage disconnect. Kasi lithium ang gagamitin dito mga idol. So ito ay gel type.
sinet ko na yung parameters na to sa 12.8, kaya hindi siya nag-reconnect, hindi umabot ng 12.8 or 13.2 pala, kasi ang reconnect na to ay 0.4 yung 12.8 plus 0.4, so 13.2. So 13.2 ang reconnect ng ating LBD. So magagana lang inverter kapag naka-reconnect yung LBD natin. So subukan naman natin baligtarin yung itong sinasabi ko. So kapag AC pala yung pinili nyo, no, yung DA ang model, DD ito eh, DD, DC ang input, DC ang output. So pag parehas, kapag DA ang pinili nyo, hindi gagana tong inverter kahit pagbaligtarin nyo. So kailangan DD, no, ito yung pinakamahalaga, DD yung piliin nyo, tulad nung pinakita ko kanina sa solar setup ko, kasi tested ko na yan mga idol. So ngayon try natin baligtarin, no, connection. Hindi naka-reconnect yung LBD natin, naka-disconnect pa. Tingnan natin kung mag-on ba yung inverter or kung hindi rin siya mag-on. Pero kapag nag-reconnect, hindi pa rin siya mag-on kasi may inverter na hindi nag-on kapag kahit tama yung connection. So ito, tingnan natin kung mag-on. Naka-disconnect tayo Yun, hindi umiilaw. Tingnan natin kung iilaw to. Kung gagana yung wattmeter. Dito siya nakalagay dati, so ililipat ko siya sa ilalim, then itong nasa ilalim ililipat ko sa taas. Itatap ko na lang para hindi na natin tornilyo. Yan, nag-on siya. Yan. Meron pa rin siyang to 30 volts kapag hindi mababa yung voltage niya kapag baligtad, pero nag-on siya agad kahit naka-disconnect yung LBD. Yan. Ibig sabihin, ang tamang connection, dapat hindi siya mag-on kapag naka-disconnect yung LBD. So, pag ano ng connection nyo, ito yung nasa taas dapat. Hindi naman masisira yung inverter natin, pero hindi lang mag-off kahit naka-low voltage disconnect ka. Kailangan tama yung connection dito. Kaya, i-actual nyo na lang. Yan, ito hindi siya nag-on dito. Ibig sabihin, mag-on lang yan kapag mayroon ng supply yung relay. Kasi MOSFET nga yung loob na tong SSR. So yun lang gusto ko i-share. So mamaya babaklasin natin yung wiring, papakita ko sa inyo yung connection. Tapos kukompute natin bakit ito yung mga ampere na ginamit natin. May mga nabago kasi sa unboxing natin, no? May nabagong ampere dahil yun nga, huli na rin nasabi yung mga ganon-ganon kung anong papaganahin. Yan, kaya may abang tayo ditong isa, kasi ito 25 ampere lang. So abangan nyo na lang mamaya yung connection. Sa dulo ng video ituturo ko kung paano. At kung paano computein para in case na magkaiba tayo ng setup, mapakita ko sa inyo kung paano computein yung amperahe ng gagamitin yung breaker. So ito na, nakabit na natin. Nakat na natin yung excess wire, or sakto na yan. So ganun lang, no, kapag gumana agad, so pagbaligtarin nyo lang yung connection. So ngayon, try natin ngayon i-reconnect kung sakalang gagana yung inverter kapag naka-reconnect na to. So madali lang naman to i-wiring. Babaklasin ko ulit talaga to kasi hintayin ko yung pinsan ko para kabit na lang kami ng kabit. Mapakita ko sa kanya kung paano yung connection para at least mapamiliarize niya. Siya, nag-on na siya, no? Wala pang, hindi pa gumagana yung wattmeter, ibig sabihin wala pang output yung inverter. So ngayon, to try natin i-reconnect, no? Babaan na lang natin tong reconnect natin. Gawin nating wait lang. Gawin nating 12 volts muna para mag-reconnect lang. Yan, nag-on siya. Gumana yung relay. Nag-output na rin. Mapapansin nyo, no? Ibig sabihin, ayan yung tamang connection. So yan, 12.4. Ganun pa rin yan kasi switch lang naman tong nandito. Itong dalawang wire na to, switch lang to, papuntang switch. Nakahinang yan sa loob dito. Dito sa switch na to. Pero ito, pang manual mo na lang to. Laging naka-off na lang yan. Pang manual na lang yan. So maganda, lagyan mo na lang terminal para in case na ito troubleshoot mo, tatanggal mo inverter. So meron ka dito terminal block para dito mo na lang siya i-screw para hindi ka na dito magtanggal. Pero pwede rin, dito malapit lang naman. Ayan lang yung wiring nyo. Ayun lang yung connection nya. So ngayon i-disconnect natin, no?
gawin natin, balik natin sa dating bolts kung mamamatay. Namatay kapag naka-disconnect. Namatay na rin yung mga pan. I-reconnect ulit natin. So mayroon tayo dito ng spacer, no? Hindi yan nakadikit sa ilalim. Yan, no? Naka-elevate yan. Baka kasi isipin nyo nakadikit. Balik natin sa reconnect. Wait lang natin kung mag-on. Yun. 0 watts at nabuhay yung tatlong pan. Ayan, oh. Lakas ng hangin din pala na to. Dami ko kasi pan na ganyan. Nilinis ko lang yan. Ang lakas ng hangin mga idol. So ito, baka sabihin nyo nakaharang yung ating raceway, no? So hindi. Ayan siya. Hindi siya nakaharang. Sakto-sakto lang siya doon. Sinukat ko talaga yan dyan. Baka sabihin nyo hindi makapasok yung hangin pa ilalim. So nagchat yung pinsan natin, wag na daw natin kalasin yung mga wire. Ipaliwanag ko na lang daw sa kanya kung paano yung circuit. So hindi ko nakakalasin yung wire, papaliwanag ko na lang rin sa inyo kung paano yung flow ng circuit. So itong nakaabang na to, ipapasok ko to sa loob ng raceway natin para hindi marumi tignan. Kumbaga in case na mag-upgrade siya, so kunin niya lang sa loob na to. Yan. Hindi naman yan nakakonect eh, yan, oh. Sinukat ko lang para in case na mag-upgrade siya, meron na siyang wire. So baka nagtataka kayo, wala tayong breaker sa output na to papuntang battery. So dapat 'di ba, output na to, breaker then battery. Tapos battery, breaker to inverter. So wala tayong breaker sa SSR to battery. So nabuksan ko na kasi ang loob na to, parang useless kung maglalagay ako ng breaker mga idol. So alam naman natin safety feature yung breaker, pero sa ganito kalit na setup, useless. Kung mababa naman yung breaker na ilalagay nyo, mas lalong useless dahil magkakaroon na ng voltage drop. Sa mga high setup, okay yun, lagyan nyo. Magpo-protect talaga yan. Pero kapag ganitong setup lang, low setup lang, huwag nyo nalagyan. Useless din yung breaker. Ang magiging silbi na lang ng breaker mo ay on-off for switching na lang ng charge controller to battery. So pwede pa fuse, kaso pag fuse, alam naman natin na kapag maliit yung dadaanan ng current ay nagkakaroon ng voltage drop. So kapag fuse nilagay mo, kahit ganyan lang kaiksi yung kunyari makapal yung dadaanan ng current tapos biglang tatawid ng fuse na maliit lang yung hibla, so magkakaroon tayo ng voltage drop doon sa fuse. Pero safe yung ating setup. Kumbaga pag nagkaroon ng short circuit, puputok talaga yung fuse. Kapag breaker naman, so medyo matagal bago mag-trip. Dapat mataas ang current mo. So kapag binaba mo naman yung current ng breaker, so hindi rin niya rin matitrip kasi yung voltage magda-drop din. So kasi ang maximum na tong SSR 25 ampere. So kung gusto nyo para patunayan sa inyo, try nyo. Ipag-short nyo at may breaker kayo kung magti-trip yung breaker nyo. Yan. So papaliwanag ko na lang kung paano ko to nakuha yung mga amperahe na to bukas. So hapon na kasi mga idol, dudugtong ko sa video. Nasa sa inyo naman yan kung lalagyan nyo yung SCC natin to battery ng breaker. Wala naman problema doon, hindi naman tayo kontra doon for safety. Pero sa akin kasi, sa analyze ko is hindi siya magpo-protect kahit mababang breaker ilagay mo. Siguro kung mga 5 ampere na breaker, magte-trip siya, pero kapalit nun voltage drop. Bukod doon, mahirap maghanap ng mababang ampere. So kadalasan pinakamababa na sa 10, which is pangit naman yung 10 kasi
hindi stable yung supply. Kumbaga pag umaga hindi naman paras-paras yung harvest, pag gabi naman paano niya matitrip yung breaker kasi walang solar panel na nakakabit dito. So paano niya matitrip yung breaker? So ang silbi na lang talaga ng breaker nun is on off. Kaya ito, dito ko na siya kinonect sa main breaker natin para sa battery. Itong output na to, dito na siya nakakonect. Kasi nakita ko na rin naman yung loob na to, kaya I think hindi siya magpo-protect sa pag naglagay ka ng breaker dito sa output. Siguro sa input magpo-protect siya kasi solar panel yun eh. Solar panel may mataas-taas yung current. Pag bumababa ang voltage kasi ng solar panel, tumataas yung current naman, yung ampere, kaya sa tingin ko magpo-protect yung breaker doon. Pero dito kasi MOSFET na yung dadaanan niya. So maximum ng 25 ampere. So kumbaga kahit bumaba yung voltage, maximum niya na yung 25 ampere. Hindi na siya magpo-protect. Masisira na yung MOSFET mo, yung breaker mo, buo pa. Ayun yung nakikita ko dito. Siguro sa mga high setup talaga, accurate yung mga breaker dito na ilalagay. Kasi matataas na yung amperahe ng mga charge controller nun. Pati mga inverter. So dito, magpo-protect yung inverter natin dito. I mean, magpo-protect yung breaker natin sa inverter natin. Basta bukas, papaliwanag natin kung paano natin nakuha yung amperahe. So ngayon, ituturo ko muna kung paano natin siya wiring. So ito yung abang natin, papuntang breaker. Sa solar panel to, then ito sa battery, yan. Punta na siya ng battery. Yung blue yung positive, yung blue yung negative, red ang positive. Positive natin to, negative. Yan. Ngayon, unahin natin, pag nagwa-wiring tayo, unahin natin yung breaker ng solar panel. Ito yung galing ng solar panel, or kahit dito sa taas, walang problema dyan, kahit baligtaran. So pagdating dito na lang ako kumuha ng ano kasi dito yung butas ko. Pagdating dito sa output na to, papunta na to ng solar panel ng charge controller. Yan. Then pagdating sa battery ng charge controller, itong red and blue na to, pupunta na yan dito. Yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga naka-terminal lag yan. Ayan o, magkakasama yung apat na wire. Ito, sa abang natin. Then yung isang red, papunta dito. Ayan, yung isang red. Then, meron pa isang black yung nilagay ko kasi wala akong red na maliit. So, papunta yan doon. Ito yung black na yun o. Punta yan dito sa dito. So maganda ihiwalay nyo ng wire to, no, para hindi sila mag-agawan. Tapos kailangan nyo input mo na wire dito ay sobrang laki, mas malaki dito, para yung voltage drop maiwasan natin. Then ganun din sa negative, no, yung negative papunta dito. Wala kasi akong black eh, kaya blue, kasi bigay lang naman tong wire. Then itong isang blue abang ulit para sa isang charge controller, kasi nakaparallel lang yan. Tapos yung isang black ulit, yan, dalawa yung black, di ba? Ayan oh. Papunta yan sa negative naman na to. Yun. Nakuha na natin yon. Then yung pinakamalaking wire, yan, yung pinakamalaking wire, papunta na yan ng inverter. Ganon din sa black, no. Pinakamalaking wire nya, ayan, punta inverter. So may wiring na tayo dito sa solar charge controller, solar panel, saka sa inverter. Ang kukunin naman natin paano naman siya mag-on. Okay? Sa reconnect ng LBD, yung output niyan papunta ng solar SSR. Yan, positive negative. Gayahin nyo na lang positive doon din sa positive na to. Then yung negative nya dito rin. Okay? Tapos iparallel nyo na lang dyan yung pan. Ito, pan. Nakaparallel yung tatlo na yan. Papunta dito. Ito yung wire nila, yung yellow and green. Yan, para pag reconnect ng LBD, gagana na rin yung pan. Sabay sila, ibig sabihin gumagana na inverter nun. Then yung output ng inverter papunta sa mag-modified kayo ng wire. Ihinang nyo dito sa switch.
yung dalawang contact ng switch, ihinang nyo. Diyan nyo ilalagay yung, ayan o, hilahin ko ayan o. Ayan yung dalawang wire natin. Ito yung isa. Ayan yung dalawang wire. Ayan, para mag-on, ito yung mag-on ng inverter. Pag nag-reconnect to, magsusupply to, magko-close yung gate and drain, then mag-on na to. Parang normal na relay lang. So bali ganyan lang kasimple yung wiring natin, no. Tapos itong output na tong dalawang wire natin, yung red and blue, wala kasi tayo ibang kulay eh. Ganda sana ibang kulay yung sa AC, no, para konti lang yung risk na hazard. Kumbaga hindi sila alam nila na AC na tong part na to. So tatakpan na lang natin yan yung tornilyo para hindi nila mahawakan in case na may bata sa kanila, no. Then itong dalawang wire na to, balik tayo dito. Pupunta yan sa breaker natin na AC. Ayan. 16 ampere lang. So bukas ko ipapaliwanag kung paano ko nakuha itong mga breaker, ay yung ampere ng breaker, para at least in case na ibang setup yung gagawin nyo, same lang naman ng connection yung wiring, alam nyo kung ilang ampere yung ilalagay nyo. So balik tayo dyan. Ayan yung blue and red. Ito. Ayan yun. Galing doon sa outlet. Punta dito. Pagdating naman dito, magja-jumper tayo sa line 1 and neutral natin. Sa line and neutral. Dito. Ayan o. Ay, ito naka-jumper doon. Then ito naka-jumper dito. Para gumana yung wattmeter mo. Ngayon, para makakuha ng wattage, kailangan yan dumaan ng coil. So, saan ba yung coil niya? So, nandito sa butas. Naka-built na siya sa loob na to ng wattmeter. So, yung isang line, yung line and neutral natin, pag na-jumper na natin to, mag-abang ka pa ng isa, bale dalawa yan, ayan o. Yung isa, papuntang outlet, ayan o. Then, yung isa naman, itatawid mo siya sa butas, ayan. Papunta dito. Ayan. Yun na, tapos na. Ganun lang kadali yung connection ng solar setup. Kaya kapag nahirapan ka, so gayahin mo na lang yung video, ulit-ulitin mo na lang. So hindi ko na kasi mabaklas yung wire para iwas na rin, kasi may gawa na rin tayo eh. Yan, mukha lang siya maraming tignan pero madali lang siya i-wiring. Yung iba, ito yung sinasabi ko, yung iba, itong red wire kinakat yan sa gitna, tapos yung contact ng relay, so dyan nilalagay, sinisiris nila yung contact ng relay. So which is malakas yung spark dun, lalo na kung may load yung inverter mo agad. Kumbaga hindi mo na off yung load. Halimbawa electric fan, pag on ng inverter, spark agad yun. Kahit nga walang load, nag-spark yan. Basta tinap mo lang, kahit nga ito, di ba? Ito tinap mo sa battery, nag-spark, wala pang load. So ganun din yun sa sa Bosch relay. Pag switch ng contact nung sa loob, mag-spark yun. Habang tumatagal, yung contact na yun iitim. So, dahilan para magkaroon ng carbon sa loob at magkaroon ng resistance. Yung resistance na yun ang magda-drop ng voltage. So, hindi lang siya mapapansin. Minsan, mararamdaman mo yun na parang humihina yung inverter mo. Kaya mas safe kung dito na lang kayo lagay sa mismong switch. Maglagay na lang kayo ng wire para hindi walang carbon na may ipon dito sa linya ng inverter, yung wire na yan na malaki. So yun lang. So kung may katanungan, comment lang kayo dyan mga idol para masagot natin. So kung gusto nyo rin magpagawa, pwede naman kayo mag message sa FB page natin. Pero tayo, payment first, down payment lang, kahit down payment lang, kasi baka hindi nyo kunin eh. For assurance lang na kukunin nyo yung unit.